Good day mga top nuts. Engineer Ruben Quintal Jr. here. Today we will be discussing about tiles and slabs na pwede nyo gamitin sa inyong mga countertops. Medyo marami kayong options dito. Depende sa budget at depende sa kung gaano nyo gusto kaganda yung countertop nyo. I have here mga ilang samples ng mga pwede nyo gamiting stones or tiles para sa countertop nyo. Let's start with the ceramic tiles. Okay? So ito, ceramic tiles, this is the very common options. Okay? Ito ang pinakamura, I think nasa more or less 500 per square meter. Pero pag ang ginamit nyo is ceramic tiles, dapat yung countertop nyo is made of concrete. Hindi kayo pwede mag-modular cabinets dito tapos ito papatong nyo. So dapat conventional type countertop, yung buho siya, then ipapatong nyo yung ceramic tiles. Ang mga sizes ng ceramic tiles, ang pinakamalaki is usually 40 by 40 or 50 by 50. Yung 60 by 60 cm na ceramic tiles medyo bihira na. The next one is the porcelain tiles. So this is a porcelain tiles. More or less, yung mga finishes ng porcelain tiles is halos parehas lang ng ceramic tiles. So, yan, may iba-ibang pattern, may iba-ibang finish, may gloss, may matte. Ano ang kaibahan ng ceramic at saka porcelain tiles? Basically, nagkakaiba sila sa absorption rate. So, yung ceramic tiles medyo mas malakas mag-absorb ng water, I think 3% of its weight or more. While yung porcelain tiles is limited supposedly to up to 0.5% of its weight, yung absorption rate niya. So that means mas dense to. Mas dense, mas matibay yung porcelain tiles kaysa ceramic tiles. And usually mas malalaki yung available sizes ng porcelain tiles. So you will have 60 by 60 cm, yun ang pinaka popular size, but you still have 80 by 80, 90 by 90, 1 meter by 1 meter. So medyo may malalaking sizes to. The same way, usually ideally, kapag ang ginamit mo sa countertop mo is porcelain tiles, mas ideal dito yung countertop mo is made of concrete kasi nga magkakaroon ka ng dugtungan, lalagyan mo ng grout which possibility pwede magsip yung tubig dun. Kung made of wood ka dun sa ilalim, mababasa, mabubulok ngayon yung cabinet mo sa ilalim. Okay, so that is the porcelain tiles. The next one is the natural granite. So this is very popular, pero may kamahalan ng konti ito. Kung ang porcelain tiles, yung ceramic is 500 per square meter, porcelain tiles 500 per square meter. Yung granite tiles start at 3,000 per square meter. Of course, may mga rare na design medyo mahal. Sometimes 20 to 30,000 per square meter. Kasi ang granite, this is a natural stone. So, kinakat talaga 'to sa bundok. So talagang bato 'to. So kinakat then pina-polish. Okay, so siyempre sa stone mayroong mga rare design, medyo mahal 'yon. But in general kapag black sa granite mas mura, kapag puti mas mahal. Okay, but may mga granite tayo na may mga design, yung iba parang may mga gold, yun medyo mahal 'yon. Ano kagandahan ng granite? Ang natural granite is slab, so mahaba siya, wala kang masyadong dugtungan. So I think sa market makakakuha ka ng granite na ang length is mga 3 meters may available. But most of the time ang available length is nasa 2 meters. So usually nagdudugtong lang kapag sobrang haba yung granite o kaya merong liliko o naka 90 degrees yung countertop, may dugtungan ka dun sa kanto. So usually isang dugtong lang o dalawang dugtong sa isang countertop. And generally hindi siya porous. So hindi nagsisip yung tubig. Okay. Ang disadvantage niya is nag-i-stain minsan kasi siyempre bato 'to, so nalagyan mo ng stain, there's a possibility na magsisip ng konti sa surface ng granite. So, nag-i-stain minsan. Okay, but ang kagandahan nito kasi, this is natural stone. So, kung ano nasa ibabaw, yun din yung nasa ilalim. So, kung
stain ka, may sira ka sa ibabaw, 'pag ginasa mo 'yan, yun din ang kulay sa ilalim. Okay. So, marami tayong design nito, granite. We have a lot of colors, white, yellow, black, tapos may mga yung iba may mga stain ng gold, may stain ng silver, yan. So, dito sa Top-Knots, this is one of the most commonly used countertop finish namin. Okay. The next is the quartz. So, ito yung sample ng quartz. Quartz. Okay. Now, quartz is not a natural stone. It's a manufactured stone. So, usually, it's a combination of natural quartz, yung minimina nilang quartz, pinipino, then hinahaluan ng resin, then nilalagay na sa makina, they create a pattern, iniinit din pinipress, tapos pinapolish. Okay. Usually, ang cost nito starts at mga 5,000 per square meter. So, mas mahal ng konti sa granite, although may mga design sila na medyo, depende kasi sa design, may mga design na medyo matataas, tumatakbo like 20 to 30,000 per square meter. Okay. Anong kagandahan ng quartz? Ang quartz is parang stain proof. Kasi parang resin siya, so may pagka-plastic siya. So, hindi basta-basta nagsisip yung stain sa kanya. So, medyo stain proof siya. Ang disadvantage niya naman is hindi siya ganun ka-heat resistant. Kasi nga, resin, so parang may pagka-plastic 'to. So, 'pag init, sa init hindi siya gano'n ka-resistant. We have encountered before na during the finishing, yung isang tao namin nagluto ng kanin tapos yung kaldero nilagay dun sa countertop. Pagtanggal ngayon ng kaldero, andun ngayon yung sunog na countertop. So, and the problem sometimes with this is hindi siya parang yung ano niya, unlike granite kasi 'pag ginasa mo yung ibabaw, yung ilalim gano'n din. So 'pag ginasa mo ng hinasa, gano'n pa rin kulay niya. Unlike with some of the quartz, halimbawa itong quartz, may pattern siya dito, pero yung pattern hindi siya nakatagos do'n. So 'pag hinasa ko 'to, ang lalabas puti, mawawala ngayon yung pattern. That's one of the disadvantages ng quartz. Although I know may mga quartz na yung pattern niya nakapasok, eh. Pero maraming quartz, hindi kagaya nito. Itong quartz na 'to, you will see those patterns sa ibabaw nandun din sa gilid. Itong quartz na 'to, yung pattern sa ibabaw, wala dun sa ilalim. So 'pag inasa mo 'to, wala ka ng kulay sa ilalim. So yung kulay niya yung pattern niya nasa ibabaw lang yung design. Ito, hanggang dun sa ilalim. So there are different types of quartz. So kailangan niyong i-check kung magandang klase or hindi. I think this is, parang synthetic lang yung ano niya, yung design, eh. So hindi siya hanggang dun sa ilalim. Okay, so this is a better quality quartz. Okay. But yun ang drawback niya, medyo mahina siya sa heat. Okay, so 'pag pinatong niyo yung mainit na kaldero niyo or anything, puwede siyang mag-warp or masunog. Okay. Ay, isa pa sa advantage ng quartz pala is maganda yung dugtungan niya kasi medyo naiinit siya, yung dugtungan niya medyo nagiging seamless yung mga kanto. So, kung magaling yung nag-i-install, ang ganda ng labas ng quartz. The next option is ito, marble. Mas mahal ng konti sa quartz 'to. If quartz starts at 5,000, I think marble starts at mga 8,000 per square meter. Okay. But generally, hindi siya recommended for heavy duty countertop like the kitchen countertop, hindi puwede. Puwede siguro 'to sa mga table countertop or yung mga countertop sa yung hindi nababas ng countertop, like let's say yung countertop sa bangko or sa pagpasok mo sa opisina, yung front desk countertop puwede 'to. Ang advantage ng marble is may mga pattern siya magaganda. Okey, so medyo may pattern siya, natural pattern siya na ang ganda tingnan. Okey, talagang elegante. Ang disadvantages niya, porous siya. So 'pag nabasa siya, there's a bigger tendency na lumabas siya sa ilalim. Kaya hindi siya recommended dun sa mga area o countertop na nababasa.
Other thing is, sedimentary in nature ang ano, yung marble, eh. So, mas prone siya sa etching kapag may mga acid, 'di ba? So, mas madali siya masira 'pag nalalagyan ng mga something acidic or mga chemical na ginagamit sa kusina. So, that's why it is not recommended for, uh, kitchen countertop. Doon sa light duty countertop, puwede siya. Siyempre yung marble may mga rare ano dito, mga rare stone na medyo sobrang taas din yung presyo. So depende sa design. 'Pag ang design mo is medyo rare, malaki ang demand, mataas ngayon yung presyo. So it can, go as far as 50,000 to 100,000 per square meter. That's marble. The next option is this is very rare na gamitin sa countertop, but I have seen it used in the countertop, is the onyx stone. Onyx stone. Yung onyx stone, medyo mahina, brittle ng konti. Pero ang kagandahan nito is this is semi-translucent at semi-translucent or semi-transparent. So, yung ilaw o yung lights tumatagos sa kanya. So, 'pag nilagay mo 'to sa countertop ta's nilagyan mo ng ilaw sa ilalim, ang ganda ngayon tingnan. Most of the time, it is being used in walls, mga wall decoration tapos may backlight lang sila. Ang ganda ngayon tingnan, talagang elegant elegante talaga, okey. But this is very expensive, it starts mga 60,000 per square meter up. So, there are onyx which reach 200,000-300,000 per square meter. Medyo mahal 'to for countertop. Okey, gano'n din, it is not recommended for heavy duty countertop like in the kitchen. Usually do'n sa mga countertop for aesthetic purposes mo puwede gamitin 'to, okey. So, you can see transparent siya. Unlike dito sa granite, wala kang makikitang ilaw dito. Yeah, or dito sa marble. So, those are the options na meron tayo for countertop finishes. Kung anong, prepared nyo, that will depend on your budget at saka preference. Usually in our projects, we recommend, mas prepared ko talaga yung granite. On my part, mas prepared ko yung granite. It's because of its durability, and ang problema niya naman sa stain, most of the time na nalilinis, eh. Unless ano lang, kapag white lang yung ano niyo, minsan kasi may granite kasing white, yun ang medyo prone sa stain. Pero 'pag mga may kulay-kulay na ganito, usually hindi masyado halata yung stain. So hindi nagiging masyadong problema yung stain. The second recommendation is the quartz, okey? Kasi medyo elegante talaga yung labas nito. All these two options here are considered luxury options at ito naman for budget purposes, okey? Anyways, from here to here, puwede ka gumamit ng modular cabinets, okey? Kasi ngayon ang mga cabinets is, ang uso ng cabinets ngayon are modular cabinets, yung made up of wood or PVC, tapos walang walang buhos 'yun. Ang kagandahan nun magaan, madali install, tapos, madali lang yung maintenance. So, puwede 'to. Pero kapag modular cabinets ka, hindi ka puwede gumamit ng tiles at saka granite tiles. Kasi prone siya sa leakage kasi may dugtungan. Okay, those are your options and, thank you for watching. Kung may question kayo, please comment down below. I'll try to discuss them or to address them. Thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.